Ang malungkot na kwento ng propetang pinatay ng leon at bakit pinayagan ito ng Diyos. Ngayong araw, samahan mo kami sa isang matalinghagang kwento mula sa Aklat ng Mga Hari. Isang kwentong puno ng aral, kababalaghan at isang trahedyang hindi inaasahan ng lahat. Isang propetang isinugo ng Diyos, may dalang mahalagang mensahe para sa isang hari. Isang misyon na akala mo'y simple lang, pero nauwi sa isang nakalulungkot na wakas. Ngayon, maririnig mo ang misteryosong kwento ng propetang mula sa Huda at kung bakit pinahintulutan ng Diyos na siya'y patayin ng isang leon. Isa itong napakagandang video na inihanda ko sa iyo na siguradong kapupulutan mo ng napakaraming aral, kaya tapusin mo ito dahil sa dulo ay nag-uumapaw ito ng mga twist. Tara, at ating alamin ang malungkot na kwento ng propetang pinatay ng leon at bakit pinayagan ito ng Diyos. Pero bago natin talakayin ang kwento ng propeta na isinugo sa Bethel, silipin muna natin ang kasaysayan sa likod ng mga pangyayaring ito. Matapos ang matagumpay na pamumuno ni Haring David, kung saan pinag-isa niya ang 12 tribo ng Israel at pinalakas ang kanilang hukbo, pinalitan siya ng kanyang anak na si Solomon. Si Solomon ang naging tanyag sa karunungan, kayamanan at sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem na naging sentro ng pananampalataya ng Israel. Ngunit sa kabila ng kasaganahan at kapayapaan sa panahon ni Solomon, nagkaroon siya ng problema sa huli. Dahil sa kanyang mga banyagang asawa, unti-unti siyang nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At mula roon, nagsimulang gumuho ang pagkakaisa ng bansa. Pagkatapos ni Solomon, nahati ang kaharian sa dalawa. Ang hilagang bahagi ay pinamunuan ni Jeroboam at ang timog naman ay pinamunuan ni Rehoboam. Dahil sa takot ni Jeroboam na bumalik ang katapatan ng mga tao sa Jerusalem, nagtayo siya ng sariling mga altar sa Bethel at Dan. Doon niya pinasamba ang mga tao sa gintong guya, isang matinding pagtalikod sa tunay na Diyos. Dito, pumapasok ang kwento ng propetang isinugo ng Diyos mula Huda. Ang kanyang misyon, harapin si Jeroboam at ihayag ang hatol ng Diyos laban sa altar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa una ay aakalain mong isang simpleng misyon lang ito, pero may mga pangyayaring lubos na nakagugulat. Habang kinakausap ng propeta si Jeroboam, biglang nanigas ang kamay ng hari. Kasabay nito, nagkabitak-bitak ang altar, isang malinaw na tanda mula sa Diyos na totoo ang propesiya. Ayon sa Aklat ng Mga Hari, upang hindi na bumalik sa Jerusalem ang mga tao, nagtayo si Jeroboam ng sariling sistema ng pagsamba. Pinalitan niya ang mga pari at mga ritual at lalo nitong inilayo ang bayan sa Diyos. Isang malinaw na paglabag sa kautusan ni Moises. Ang propeta mula sa Huda ay binigyan ng malinaw na tagubilin. Pumunta sa Bethel, ihayag ang salita ng Diyos at bumalik sa ibang daan. Hindi siya dapat kumain ni uminom habang naroon, isang simbolo ng kanyang pagiging hiwalay sa anumang masamang gawain sa lugar na iyon. Ipinapakita nito na ang kanyang misyon ay banal at dapat walang bahid ng kompromiso. Ngunit dito nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. Sa Bethel, may isang matandang propeta na kilala rin sa lungsod. Ngunit ang kanyang katapatan sa Diyos ay kaduda-duda. Nang marinig ng kanyang mga anak ang ginawa ng propeta mula sa Huda, agad nilang ikinuwento ito sa kanilang ama. Agad namang sumakay sa asno ang matandang propeta para hanapin ang bisita. Natagpuan niya ito na nagpapahinga sa ilalim ng punong kahoy. Inanyayahan niya itong magpahinga at kumain sa kanilang bahay. Subalit tumanggi ang propeta mula Yuda dahil malinaw ang utos ng Diyos. Hindi siya dapat kumain o uminom sa lugar na iyon, ni bumalik sa parehong daan na kanyang tinahak. Subalit nagsinungaling ang matanda. Sinabi niyang kinausap siya ng isang anghel at iniutos daw na isama ang propeta sa kanilang bahay upang pakainin. Isa itong tahasang pagsisinungaling na nagsabing ito'y mula sa Diyos, isang mabigat na kasalanan. Dahil sa tiwala sa sinabing revelasyon, sumama ang propeta mula Juda sa bahay ng matanda.
At sa puntong ito, nilabag niya ang utos ng Diyos. Habang sila'y kumakain, dumating ang tunay na mensahe ng Diyos. Pero ngayon, sa mismong matandang propeta, ipinahayag niya ang hatol. Dahil sinuway ng propeta mula Huda ang utos ng Diyos, hindi siya maililibing kasama ng kanyang mga ninuno. Habang siya ay pauwi sakay ng asno, siya ay sinalubong ng isang leon. Pinatay siya ng hayop, ngunit hindi siya kinain, ni hindi rin ginalaw ang asno na kasama niya. Karaniwan kasi, kapag umatake ang leon, ito'y dahil sa gutom o pagtatanggol. At tiyak nakakainin nito ang biktima. Pero sa pagkakataong ito, ang katawan ng propeta ay nanatiling buo. Ang asno ay hindi ginalaw. Ipinapakita lamang na ang lahat ng ito ay bahagi ng banal na hatol, hindi aksidente, kundi tumpak na paghuhusga ng Diyos. Ang leon ay hindi umalis. Nanatili ito sa tabi ng bangkay at ng asno, isang kakaiba at napaka-misteryosong pangyayari. Ang tanawing ito ay nagsilbing buhay na patutuo sa mga dumaraan. Ang Diyos mismo ang may gawa ng hatol na ito. Nang makita ng mga tao ang eksenang ito, agad itong kumalat sa buong lungsod. Isang malinaw at pampublikong paalala sa lahat, huwag baliwalain ang utos ng Diyos. Kahit panalin lang ang propeta, hindi ito naging dahilan para palampasin ang kanyang pagsuway. Kaya't isa itong matinding babala. Hindi sapat ang mabuting hangarin, kailangan ng lubos na pagsunod sa Diyos. Ang kanyang pagkakamali, nagsalita siya ng sobra, naibunyag niya ang tagubiling ibinigay ng Diyos sa kanya at ginamit iyon ng matandang propeta upang siya'y linlangin. Minsan ang pagiging bukas natin sa iba, kahit pati lang makadiyos, ay maaaring magbukas ng pinto sa kapahamakan. Ang motibo ng matandang propeta ay nananatiling palaisipan. Maaring ito'y dahil sa inggit, kalungkutan o pagiging espiritual na pagkalito. Pero kahit ano pa ang dahilan, ang mensahe ng kwento ay malinaw. Huwag basta-basta magtitiwala at huwag lalabag sa sinabi ng Diyos, kahit pagaling ang payo sa isang taong mukhang banal. Ang kwento ng propeta mula sa Huda ay isang napakalakas na paalala na ang pagsunod sa Diyos ay kailangang buo at walang pag-aalinlangan. Kailangan natin ng malinaw na espiritual na pangunawa, lalo na sa panahong maraming tinig ang nag-aangking sila'y mula sa Diyos. Gaya ng nakita natin sa kwentong ito, ginamit ng Diyos ang bawat detalye, ang pagkakahati ng Israel, ang pagsuway, at maging ang pag-atake ng leon upang ipakita sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod, pag-iingat, at tunay na pananampalataya. Kaya sa huli, ang kwento ng propetang pinatay ng leon ay hindi lamang isang malungkot na kwento mula sa lumang tipan. Ito ay isang salamin ng ating sariling pakikipaglaban sa pagsunod, tukso at panlilinlang. Minsan, ang pagsuway ay hindi dahil sa pagrebelde, kundi sa labis na tiwala sa tao kaysa sa Diyos. At kahit patotoo ang intensyon, ang maling desisyon ay may mabigat na kapalit. Ito ang paalala, kung may sinabi ang Diyos, huwag tayong padadala sa ganda ng salita ng iba, kahit pamukhang makadiyos. Dahil sa dulo tayo pa rin ang mananagot sa kung paano tayo sumunod. Sa panahon ngayon, napakaraming lumang propeta, mga tinig na tila makadiyos. Pero ang layunin ay iligaw ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya huwag kang basta makikinig sa sinasabi ng iba, bumalik ka palagi sa sinabi ng Diyos. Kaya kaibigan, kung nararamdaman mong naliligaw ka ng landas, kung parang may leon na mabangis sa tabi mo, huminto ka muna. Tanungin mo ang sarili mo, sinusunod ko ba ang utos ng Diyos o ang bulong ng iba? Dahil sa huli, mas mabuti nang mag-isa kang tumatahak sa tamang daan kaysa kasama mo ang marami sa maling direksyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nasusukat sa sigasig, kundi sa tahimik na pagsunod, kahit walang nakakakita. Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng banal na aklat.